Continue doon sa ating pong pag-aaral. Magandang gabi sa ating lahat. Ang ating pong pinag-uusapan, ano nga po ba ang puso ng Diyos? Ang puso ng Ama ay makikita natin nung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating Panginoon. So yung kanyang puso na punong-puno ng pag-ibig, awa at habag. Ganun din po ang pagpapatuloy ay puso ng pagpapatawad. Ang puso po ng pagpapatawad ay makikita sa Ama, no, sa Lumang Tipan sa Old Testament. Pakibasa po 'yan, Sister Cheng, sa Exodus 34 verse 6 to 7. Sister Lola, Nehemiah 9:17, and Mike, si Sister Abby, good evening sis. Micah 7:18 to 20. Ayan, sa Old Testament pinakita na po ng Ama na siya'y mapagpatawad. Hindi lamang punong-puno ng pag-ibig, habag, awa. Ang Panginoong Diyos ay ang puso niya sa atin ay para tayo'y patawarin. Purihin ng Diyos. Sige sis, pakibasa. Exodus 30. Amen. Ayan po yung ano, no, panahon na nagpakita ang Panginoon kay Moses, dumaan siya, no? Kasi binasag niya yung ano, Ten Commandments, eh. So pinagawa uli siya, dalawa. Pero yung presence ni Lord, nagpakilala po siya, no, mga kapatid, na mismo ang Diyos, nung nagdaan sa harapan niya na nagpahayag po patungkol sa kanyang sarili, na hindi po siya magagalitin na gaya ng iniisip natin. Sabi doon, apos po siya ng kahabagan, mapagpala. Alam niyo, kapag ganito ang thinking natin sa ating Panginoon, tayo ay kahit magkamali, lalapit at lalapit tayo sa Kanya. Purihin ng Diyos kasi ganito yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Hindi pa bumabalik si Jesus, hindi pa hahatulan ng buong mundo. Pero alam nyo, habang tayo may pagkakataon, ang gustong sabihin ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Siya'y Diyos na puspos ng kahabagan, mapagpala, hindi magagalitin, wagas sa pag-ibig, siya'y tapat, at sabi niya, nagpapatawad ng kasamaan. Tayo yan, check tayo dyan. Pagsuway, nako, check tayo dyan. Kasalanan, check pa rin. Ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala. Merong kailangang parusahan. Ang Diyos po kasi ay tapat. Ibig sabihin, yung ating kasalanan, kailangan pong may sumalo at maghirap. Kailangan merong tatanggap ng parusa para sa ating kasalanan. Dapat tayo yun. Pero nung dumating ang kanyang bugtong na anak, ipinataw ng Diyos ang kanyang galit sa kasalanan, ang hatol sa kasalanan, nung namatay si Kristo sa krus. Kaya mga kapatid, ito ang puso ng Panginoon sa atin. Hindi po ang Diyos natin ay, ano ba dito, hindi siya lagi tumatalikod sa kanyang mga anak. Hindi mahina ang ating Panginoon. Hindi siya masamang Diyos. Yung kanya pong pag-ibig ay nag-i-invite sa ating mga makasalanan na pagsisihan natin at tanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus. Binayaran ng ating kasalanan upang matanggap po natin ang pagpapatawad. Ito naman, kay Nehemiah, basahin natin anong sabi nila. Nehemiah 9 verse 17, ayaw nilang makinig
at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, Wow. mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal, kaya hindi niyo po sila pinapabayaan. Amen. Grabe 'no, yung kanilang pagsuway kinukuwento po nila yung mga ginawa nung kanilang mga ninuno, yung kanilang mga lolo't lola. Sabi talaga diyan pinili nila yung ano, yung kasalanan 'no? Ayaw talaga nilang sumunod, Yung mga ginawang mabuti ng Panginoon, isipin niyo, hindi nila inalala. Yung mga himala talagang naging matigas ang kanilang ulo. Tapos ang ginawa pa nila 'di ba nung ayaw na nila kay Moises, pumili sila ng leader papuntang Egypt. Biruin mo pinalaya ka na ng Diyos sa Ehipto. Sinara na nga binuksan yung dagat na pula at sinara na nga para hindi ka makabalik. Gusto mo pa bumalik? Ang dami ng himala na ginawa ng Panginoon. Pero pilit kang lumalayo. Naging matigas ang kanilang ulo. Pero sabi niya doon sis, ngunit ikaw ay Diyos na handang magpatawad. So, anong pinapakita na ito sa text? Um, Hindi lang siya nagpapatawad sa mga taong hindi sadya ang pagkakasala o maaaring tayo ay nagkasala dahil sa, alam niyo yun, naudyo ka, natukso tayo, pero kahit sa mga taong talagang masasabi nating masasama na matitigas ang kanilang ulo. Pero siyempre, ang Panginoong Diyos, matatanggap lang nila ang pagpapatawad kung pagsisisihan nila ang kanilang kasalanan. At hindi lamang 'yon mga kapatid, nung kinukuwento po ito sa part ng ni Nehemiah 'no, nung, sa mga tao kinukuwento niya, pinag-uusapan nila yung kautusan. Ang Diyos ay hindi lamang bastang nagpatawad, si Lord nag-restore din at patuloy niyang tinupad ang kanyang mga pangako. Kaya alam niyo kung isipin natin 'di ba minsan dahil sa sama ng tao, sa ginawa ng hindi maganda ng tao, sa katigasan ng ulo ng tao, akala natin minsan 'pag naku wala na, hindi na pagpapalain niya ng Diyos. Ang layo-layo na ng kanyang tinakbo palayo sa Diyos, talagang pasaway siya sa Diyos. Pero alam niyo kapag yung tao na yun ay nagbalik sa Diyos, tunay na nagsisi, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Siya'y kanyang patatawarin. Kaya alam niyo ang Panginoon talagang makikita natin yung kanyang puso, mapagpatawad siya. Pero siyempre hindi yan excuse sa atin na mga sumasampalataya, gagawa muna ako masama kasi papatawarin naman ako ng Diyos, Alam niyo mga kapatid, totoo yun, papatawarin ka ng Diyos. Pero yung consequence ng mga maling desisyon mo at kasamaan ng tao, ay yun ay kailangan mong maranasan. Mahihirapan, masasaktan. 'Di ba ganun yung nangyari sa prodigal? Naghirap siya, naranasan niya yung hindi magandang buhay bago siya nanumbalik sa kanyang ama. That's reality. May mga tao na kailangan pang maghirap, magkasakit, masaktan, makaranas ng mga hindi magaganda sa kanilang buhay bago manumbalik sa Diyos. Totoo 'yan. May mga ganyan tao na kailangan pang malugmok talaga sa dusa bago niya maalala na meron palang Diyos at saka pa lamang siyang babalik sa ating Panginoon. May mga ganyan ba kayong narinig o kilalang mga istorya? O sa simbahan natin may mga ganyan, di ba? At their lowest level, tsaka lang nila naisip na, Lord, patawarin mo ako. Ilang beses kitang tinalikuran. Ilang beses kitang nireject sa buhay ko. Kaya nung panahon na naghirap, nagkasakit, nagkaroon ng matinding mga pagsubok, tsaka pa lang nanumbalik. Pero gayunpaman,
ang Panginoon ay handang magpatawad. Kaya kayo pong lahat mga kapatid, lagyan natin sa puso natin ito. Yes, darating ang panahon magkakamali tayo. Pero pagsisihan natin, talikuran natin ang ating mga kasamaan, kasalanan, at sigurado ang Panginoon, handa niya tayong patawarin. Sunod po, sis, pakibasa. Maika. Thank you. Micah chapter 7 verse 18 to 20. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Amen. Muli mo kaming kaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Patunayan mo ang iyong katapatan sa bayan ni Jacob at ang iyong pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon. Praise Amen. God. Salamat sa Diyos. Di ba? Wala talagang katulad yung pag-ibig ni Lord, no, mga kapatid? Meron pa bang tutulad sa kanyang pagpapatawad? Yung kanya pong galit, hindi po yan nananatili magpakailanman. Sinasabi ni Prophet Micah na, Lord, pag kami lumapit sa iyo, mahahabag ka sa amin. Anong ginagawa niya doon sa ating mga kasalanan? Inihahagis niya sa kalaliman ng dagat. Ano po yan no? Figure of speech. Sinasabi rito ni Micah na kapag ang Diyos nagpatawad, hinahagis niya ang lahat ng ating kasalanan sa ilalim ng dagat. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi lang sa ilalim kundi sa kalaliman ng dagat. Ganon ang Panginoon pag nagpatawad. Hindi siya binabaon o itinatago lang sa cabinet. Yung ating mga kasamaan kasi minsan nililista tapos tinatago sa cabinet, no? Ano pong ibig sabihin ito? Tapos kung kailan na may chance yung tao na yun, ilalabas niyang lahat ng yun. Hindi po siya nagtatanim ng sama ng galit. Tandaan natin, kahit sa mga panahon na ito po, mga kapatid, napakalalim po ng dagat Wala pa pong nakakadiskubre kung gaano kalalim talaga yung dagat. May mga area, may mga parts na talagang hindi nila alam kung gaano ito kalalim. Ano ibig sabihin niya dyan? Na hindi na muling makukuha, hindi na maaalala, hindi na pag-uusapan pa, kahit pa hanapin mo, kahit pa hukayin mo, ang Panginoon kapag nagpatawad, no? Hindi niya naaalalahanin ang ating mga kasalanan. So, mamaya po pag-uusapan natin yung paano nga ba tayo magpapatawad patungkol sa pagpapatawad ng tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi yan ang utos sa atin, di ba? So, ang Diyos natin, yung kanyang puso, talagang punong-puno ng pagpapatawad. Nakita po ito sa ating Ama sa Langit. At ganoon din, nakita po ito sa anak ng Diyos, nating Panginoon. Pakibasa po yung thank you, Lord. Sister Michelle, Luke chapter 7, 36 to 50. Luke 7, 36 to 50. Tingnan natin kung paanong ang pag-uusap dito. Sige. Para makita natin yung attitude ng mga disciples. Sige, kapatid. Ayan. Luke chapter 7 verse 36 to 50. Sabi po dito, minsan si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalita ang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. 38.
Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus, hinalikan ito at binuhusan ng pabango. 39. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. 40. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. 41. Kaya't nagpatuloy si Jesus. May 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. 42. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? 43. Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. 44. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ito ng sarili niyang buhok. 45. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kahahalik sa aking mga paa. 46. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. 47. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming makasalanan ang pinatawad sa kanya. Maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. 48. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. 49. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, Sino ba itong nangangahas magpatawad ng kasalanan? 50. Sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Amen. Thank you, Lord. Sino ba itong nangangahas na nagsasabi na nagpapatawad ng mga kasalanan? Kasi sa kanila pong kultura, mga Hudyo, they believe in the religion of Judaism, monotheism, sacrificing lambs, the blood of the lambs, and isa lang po sa kanilang isipan ang may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nung sinasabi ito ni Jesus, hala, sino itong nagpapatawad ng kasalanan? Na nagpapakilala siya na hindi tao itong kasama nyo, na kasama sa kainan. Inimbitahan mo ay hindi lamang tao. Ito ang anak ng Diyos na isinugo para maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya alam nyo dito, pinapakita po ng anak, no? Hindi lamang ng ama. Ang puso ng ama, puso ng anak, ay laging handa na magbigay ng pagpapatawad. Kaya sa ating pong buhay, no, mga kapatid, ang binasa nating istorya, napakaganda nitong Luke chapter 7. Meron siyang tinanong, no? Meron siyang sinabing statement. Sabi niya na ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya'y nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Sa verse 47 po yun. Totoo ito kapag na-realize mo, kapag naisipan mo, natanggap mo sa buhay mo na makasalanan ka. Kapag napanood mo at alam mo, tinanggap mo ang katotohanan na ikaw ay napakarumi, napakamakasalanan, napakasama mong tao. Kapag dumating sa punto ng buhay mo na nakita mo, nung nakilala mo ang Panginoong Diyos, ibinahagi sa iyo magandang balita.
na napakasama mo. We are not deserving of anything from God. Dahil sa mga kasamaan natin, katigasan ng ating ulo, kapalaluan, pagkalimot sa Diyos. Tapos, pinatawad tayo ng Panginoon. Kapag na-realize nyo po, nakita nyo yung sarili sa salamin na, itong taong ito, papatawarin ba 'to? Ang dami nitong ginawang hindi magaganda eh. Ang dami nitong kalokohan, pagsuway. Madaya ito eh. Masama. Sa kadiliman ng nagiging buhay ng taong ito. Pero pinatawad ka ng Diyos. Malaki, maraming kasalanan at malaking kasalanan mo, nakita mo, pinatawad ka. Alam mo, marami ka ring gagawing magaganda para sa Diyos. Malaki din yung magiging pagmamahal mo sa Diyos. Totoo po yan. Kapag nakakita ng isang tao na napakarami niyang kasalanan, napakalaki ng kanyang mga kamalian, pero binura yun ng ating Panginoong Diyos. Nung siya hindi tumalikod, nagsisi sa kasalanan, at sumampalataya kay Kristo, mas malaki din ang kanyang pagmamahal, mas marami rin ang kanyang gagawin para sa Diyos. Kaya gano'n na lang yung pagbasag niya, no? Doon sa pabango na yun sa ating Panginoong Hesukristo. Gayon na lamang po yung ginawa ng babae na pagpasok niya po doon sa tahanan eh talagang umiiyak siya eh. Sa paanan ng Panginoon, yung kanyang biluin mo ha, yung paa ng Panginoong Hesukristo. Binasa niya ng kanyang mga luha at pinunasan ng kanyang buhok. Kasi 'di ba naalala niyo po nung sa mga wedding, ito na lang para mas mabilis. Yung sa John chapter 13, yung bago sila mag Last Supper, merong ginawa si Jesus, 'di ba? Hinugasan niya yung mga paa ng mga disciples. Alam niyo, ito po yung context nun sa kanilang kultura. Bakit kailangan yung paa ni Jesus? Eh kasi po, yun po ay gawain ng isang lingkod. Kaso sa pagpasok ni Jesus sa tahanan ni Simon na Pariseo, ang mga Pariseo mayayaman yan, may mapera po yan, may impluwensya. May mga servant, may mga lingkod. Pero alam nyo, hindi man lang pinaglingkuran ng Panginoong Hesukristo. Hindi man lang nautusan yung mga servant na hugasan yung paa. Na ituring siyang mahalagang tao. Parang ano yan eh. Guest of honor yan eh. Ganun dapat si Jesus yan. Hello! Pero alam nyo, hindi ginawa yun ni Simon. Pariseo. Ang gumawa ng paglilingkod bilang isang servant ng tahanan, ibinigay niya kung ano yung meron siya. Binasa niya yung kanyang buhok sa pamamagitan ng mga luha at yun ang naging basahan para sa paanan ng Panginoon. Hindi lang yun, nag-exceed pa nga yung kanyang ginawa, nagdala pa ng pabango na realize niya na sa dami ng kanyang pagkakamali sa buhay, nung binuhos niya ang pabango sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba sa istorya, sinabi ng mga tao, kung alam mo lang kung sino yung babae na yan, makasalanan yan. Pwedeng sabihin na isa siya sa mga notorious na makasalanan na kahalera ng mga tax collector at mga prostitute. Kaya ito na yung ginawang pagkakataon ng Panginoon na sabihin sa kanila kung sino siya, na siya'y naroon para patawarin ang kasalanan ng babaeng ito. So si Simon na Pariseo, hindi to si Pedro ha. Si Simon na Pariseo, magkaiba po yun. Kaya niya hindi magawang paglingkuran. Hindi siya, alam niyo yun, hindi niya makita yung halaga ni Jesus. Hindi niya nakikita yung sarili niya na kailangan niya ng pagpapatawad. Kasi ang mga Pariseo, sumusunod po yan sa kautusan ni Moises. Marami silang mga tradisyon, marami silang ginagawa, talagang pag-Sabbath, kapag yung mga tithes nila, offerings, yung worship, nagpe-pray yan, talagang malakas ang prayer nila.
Pero ano sabi ni Lord sa kanila, mga hipokrito kayo eh. Yung panlabas nyo, okay. Yung loob nyo, patay. Diba? Kasi ang tingin niya sa sarili niya, matuwid siya at hindi niya kailangan tagapagligtas. Ganon yung mga tao eh. Mahirap iligtas ang isang tao na hindi nangangailangan ng Savior. Kapag ang isang tao hindi niya nakitang sa isang makasalanan, hindi niya tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya po ang magandang balita, ang pag-share po ng gospel ay hindi mo dapat sabihin sa tao na maayos ang kanyang buhay at may mas magandang buhay, maganda ang plano ng Diyos. Eh, kasi 'pag maganda na ang buhay nila tapos sinasabi may mas magandang buhay pa diyan, ano sasabihin ng mga tao na yun sa'yo? "Hindi, okey na ako sa buhay ko." Hindi, eh. Ang gospel ay dapat mai-share sa mga tao na ma-realize ng mga tao na wala silang puwedeng gawin para sila'y maligtas, na kahit gaano pa man sila kayaman, gaano kataas ang kanilang tingin sa kanilang mga sarili, gaano sila katuwid sa kanilang mga sariling gawa, gaano man sila kabait na magulang, mabuting anak, sila'y makasalanan at pagbabayaran nila ang kasalanan sa impyerno. At ang tanging makapagliligtas lang sa kanila ay kailangan may magbayad ng kanilang kasalanan, may kailangang hatulan, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit na ika'y tumutulong sa tao, ikaw ay doktor, ikaw ay tapat na politiko, ikaw ay gumagawa ng mabuti, anuman ang ginagawa mo, hindi yan sapat na kabayaran sa mga kasalanan mo. Kailangan mo ng magliligtas sa'yo. Yun ang gospel, mga kapatid. Kailangan ma-realize ng mga tao at tayo pong mga anak ng Diyos na nakarinig at nakatanggap na, yan ang magandang balita na dapat nating sabihin sa kanila. Na wala silang puwedeng gawin, hindi mabuting gawa, hindi pagsisimba, hindi relihiyon, hindi paglilingkod sa Diyos, hindi pagtulong sa mahihirap, hindi paggawa ng mabuti, magagandang bagay yan. Pero kahit isa doon ay hindi makapagliligtas sa kanila. Kahit sila'y mabait na anak, mabait na magulang, responsableng ama o ina, hindi sila maliligtas. Tanging isang paraan lang, kailangan may magbayad ng kasalanan nila. At ang magandang balita, kahit hindi pa sila nagbabago, may nagbayad na ng kasalanan nila. Ang tao kahit makasalanan, namatay na si Kristo sa krus. Wala siyang kasalanan pero namatay siyang tulad ng isang makasalanan para sa kabayaran ng ating mga kasamaan. At kung tayo'y sasampalataya sa Kanya, tatalikuran natin, aaminin natin, makasalanan din ako gaya ng babaeng ito. Pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, gaya ng babaeng ito, alam niyo, doon natin matatagpuan, matatanggap ang buhay na walang hanggan kung tayo'y sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siya'y may kapangyarihang magpatawad. Kaya alam niyo, sa ating buhay, yes, kakamali tayo. There will be a time na talagang maaring tayo ay susuway sa Diyos. At tayo makakaranas sa mga hindi magagandang experience sa buhay natin. Huwag mong kalimutan ang Diyos punong-puno ng pag-ibig, habag at awa, at pagpapatawad sa iyo. Bumalik ka sa Diyos. Lumapit ka. Ang kailangan mong gawin, talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo. At sigurado, matatanggap mo ang pagpapatawad. Pakibasa, Sister Novi, ang Hebrews chapter 8, verse 12. Hebreo chapter 8, verse 12. So kung ang Diyos natin ay mapagpatawad, natanggap nyo na ba ang kanyang pagpapatawad? Amen. Sige, sis, pakibasa. Paano ba magpatawad ang Diyos? Amen. Ang sabi po dito sa verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Amen. Wow! Patatawarin ang kanilang kasalanan at kalilimutan na. Sa English, sis, pakibasa. NIV, Sister Grace, pakibasa Ephesians 4, 30
1 hanggang 32. Ephesians 4:31 to 32. Sa English muna sis. Yung Hebrews 8, pakibasa. Amen. Ang sabi po dito, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Amen. Forgive their wickedness and will remember their sins no more. Hindi na aalalahanin pa. Hindi na pag-uusapan pa. Sabi kanina, binasa ni Sister Abby sa Micah, itinapon sa kailaliman ng dagat. Hindi na huhukayin pa. Wala pong nakakapunta dun. No? So pag ang mga tao, binabalik yung mga kasalanan na hiningi mo na ng tawad, isipin mo, si Lord nga hindi na binabalikan yun eh. Itinapon na nga sa kailaliman ng dagat eh. Huwag mo nang sisirin, languyin, hindi mo rin aabutin. Iniligay yun ng Panginoon sa kanyang salita para malaman natin na pagpapatawad niya, lubos. Hindi niya na muli pang aalalahanin at pag-uusapan pa. He will remember our sins no more. Sister Grace, Ephesians 4, kahit sa Tagalog, okay lang. Hello? Wala yata si Sis Grace. Si Sister Sheng, Ephesians 4. Sige sis, 31, 32. Hello? Ay. And then sis, Ephesians 4. 31 to 32. Yun. Sabi dito lahat po ng pait, bitterness, galit, puot, anger, pag-aaway, paninirang puri, slander, sabi niya, alisin ninyo pati lahat ng kasamaan. Maging mabait kayo sa isa't isa, maging mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Bago tayo magpunta doon, naintindihan nyo ba na kayo'y napakasamang tao? Na kayo'y napakarumi, makasalanan ka. Hindi ka talaga tanggap sa langit. Naintindihan niyo po ba 'yun? Amen. 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 Kasi kapag hindi dumating sa pagkakataon na sa buhay mo na hindi mo na parang okay naman ako, baka papasukin ako ni Lord dyan, mabait ako. Pag ganun ang reasoning mo, hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Magiging mayabang ka sa langit. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo eh. At syempre, ang mga mayabang, walang lugar sa langit. Kaya nga, kailangan dumating ang pagkakataon sa buhay ng tao na ma-realize niya na masama talaga siya. Na makasalanan siya, na wala siyang pwedeng gawin para makarating sa langit. Dumating na ba yung pagkakataon na yun sa inyong buhay? Na hindi mo lang iisipin na sasabihin, siguro para lang yan sa mga talagang pumatay, gumawa ng kasamaan, mga manloloko. Ako naman, nagsisimba naman ako dati. Hindi. Kailangan dumating ang pagkakataon sa buhay mo na ma-realize mo yun. Kasi nung narinig ko po ang magandang balita sa opisina around August, September yon, akala ko mabait ako. Siguro pupunta naman ako sa langit kasi nung bata ako, nagpa-attend ako ng prayer meeting. Siguro pupunta ako sa langit kasi hindi naman ako pumatay, hindi naman ako ng rape, nagnanakaw, ganun. Hindi ganun. Sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Naunawahan ko na kahit anong gawin ko, bagsak ako sa standard ng Diyos na holiness at perfection. Kailangan yung tanggapin yun. Wala kang pwedeng gawin para pumasa sa standard ng Diyos.
bagsak tayong lahat. Pero nung may kasunod sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit buhay na walang hanggan ang libreng kaloob na matatagpuan kay Hesukristo na Panginoon na tagapagligtas. Doon ko na-realize, kahit pala mabait ako, tingin ko sa sarili ko, marami pa rin akong mga nagawang kasalanan. At yung kasalanan ko ang magdadala sa akin sa kamatayan, sa gadagatang apoy, malalayo magpawalang hanggan sa Diyos, puno ng hirap, dusa, pagsisisi, wala nang turning back, wala nang hindi na pwedeng bumalik pa. Nagkaroon ako ng pangunawa na si Kristo lang ang sapat na dahilan para makarating ako sa langit. Kaya natanggap ko po yung pagpapatawad ng Panginoon. At dahil tinanggap ko yung pagpapatawad ng Diyos, na-realize ko kung gaano niya ako kamahal. At dahil na-realize ko kung gaano niya ako kamahal, sa dami-dami ng kasalanan ko, kalokohan ko, mga pagkakamali ko, lalo ko siyang inibig, pinaglingkuran. At nung nabasa ko nga itong Ephesians chapter 4, sabi ng Panginoon, anak, di ba pinatawad kita? Yung mga taong makakasakit sa iyo, anak, mas matindi pa dyan yung mga ginawa mo sa akin. Nasaktan mo ako ng sobra pero pinatawad kita. Kung bibilangin ang mga kasalanan mo, hindi mabibilang. Sobrang dami mong ginawa. Kaya yung mga ginawa ng tao sa'yo, ilang piraso lang yan, mabibilang mo yan, pwede mong isulat, kayang-kaya mo yung patawarin kasi pinatawad na kita. So really, God in His Word is telling us to forgive. Kapag kayo po ay mayroong pait, galit, puot sa puso ninyo, hindi kayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Kapag patuloy ka pa rin nagtatanim ng sama ng loob, kapatid, hindi mo naunawaan ang pagpapatawad ng Diyos. Kasi kung magtatanim ang Diyos ng sama ng loob sa atin, ako, matagal na tayong wala sa mundong to. Kung tayo paparusahan ng Diyos sa mga ginawa natin, matagal na tayong wala sa mundong ito. Naglaho na tayo. Nawasak na tayo. Pero hindi eh. Ang nawasak ay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Ganun ang kanyang pagpapatawad. Kaya sabi niya, alisin ninyo. Nasa atin ang desisyon ng pagpapatawad. Wala sa Diyos. One time, nagpe-pray yung mga anak ko, papunta kami sa church. Humihingi siya ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan. Maganda. Sabi ko, tama yan. Pero hinihingi niya rin ang pagpapatawad yung kasalanan ng iba. Sabi ko, anak, mali. Yung tao na yon, dapat siyang magdesisyon na siya mismo ang humingi ng tawad sa Diyos. Ang ipanalangin mo, maintindihan niya kung gaano ang Panginoon ay naparusahan para sa kanyang kasalanan, para siya iligtas. Kailangan niya humingi ng tawad sa kanyang sarili. Ang hinihingi lang ng tao sa Diyos, yung mga nasa ospital, yung malapit ang mamatay, yung mga comatose na, sa James chapter 5, hindi na makapagsalita at hindi na makahingi ng tawad. Pero kahit sa isipan, nananalangin ng tao, totoo yan. Maaaring sinasabi nila, wala silang Diyos, pero pag dumating ang panahon na kaunti na lang, segundo na lang kanilang buhay, naiisip nila, Lord, patawad, kahit hindi sa bibig, sa isipan nila. Humihingi ng tawad, naiisip ang Diyos. Kaya alam nyo, habang buhay tayo, kapatid, hindi tayo dapat mabuhay sa galit, sa puot. When we live in bitterness, tandaan nyo, lason yan sa buhay mo. Ikaw din ang mahihirapan sa tuwing nakikita mo yung tao na yon, naaalala mo yung ginawa ng tao na yon. Sabihin na natin, talagang siya yung gumawa, hindi ikaw yung mali, sila talaga. Sige, tama ka na, sila yung mali. Pero kahit na, i-release mo yung forgiveness. Ang forgiveness po ay isang desisyon, hindi nakabase sa isang emosyon. Huwag mo sabihin, magpapatawad ako kapag feel ko na, kapag naghilom na ang sugat ko. Hindi. Ngayon pa lang magdesisyon ka na. Kasi kung emosyon ang basihan ng pagpapatawad, nasasaktan si Jesus, uhaw siya, ang hapdin ng kanyang mga sugat, pagod na siya, hindi niya sasabihin, Father, forgive them. Hindi niya feel magpatawad kung emosyon ang pag-uusapan. Pero itinuturo niya ang pagpapatawad ay isang desisyon. Na hindi mo na aalalahanin ang mga ginawa ng tao na yun.
Ang pagpapatawad, sinasabi po yan verbally, Lord, I forgive this person. O kahit sa inyong mga buhay, sa inyong mga kwarto, nasaan man kayo, kung meron sa inyo may bitterness, kapatid, hindi ang kalooban ng Diyos. Pinatawad ka ni Lord, ang dami mong kasalanan. Ang gusto ni Lord, magpatawad ka. Sabi mo, Lord, I forgive this person. Sabi mo yung pangalan, Lord, sige Lord, nagdedesisyon na ako, papatawarin ko na to. So paano po yun? Ibig sabihin, pag nagdesisyon ka na patawarin ng taong ito, nagdedesisyon ka rin gaya ng pagpapatawad ni Kristo. Hindi na aalalahanin ang kanilang kasalanan. Ibig sabihin po, hindi naman automatic may amnesia ka. Pag nakikita mo yung tao, bumabalik yung mga memories, yung mga ginawa, nag-slow motion, di ba? Nare-rewind ba? Pero alam mo, dahil nagpatawad ka na, hindi mo na babalikan. Change the channel. Nasa iyo remote control na isipan mo. Kung magde-dwell ka dun, kung patuloy mong papanoorin. Ang sugat para gumaling, gusto niyo gumaling kayo sa mga sakit na naranasan ninyo? Huwag mo nang dut-dutin, huwag mo nang paglaruan yung sugat. Huwag mo galawin ng galawin, hayaan mo, huwag masyadong mai-infection pa yan. Diba? So, pag naiisip mo, wag mo na lang isipin. Iba na lang ang topic na isipin mo. Yun po yung forgiveness, mga kapatid. May mga tao na hindi lang isang beses papatawarin kasi totoo, masasaktan ka uli. Pangalawang beses mo siyang papatawarin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Tanong ni Pedro, Lord, ilang beses tayo patatawarin ng tao? 7 ba? Hindi sabi ni Jesus, hindi 7. 70 times 7. Hindi po siya literal 490. Ang sinasabi ni Jesus, 7 is a number of completion. You forgive completely. You continue and make the habit of forgiving people. Forgive quickly and completely. You choose to forgive kahit hindi mo feel. You choose to forgive because it's a decision. Because pinatawad ka ni Lord. Bakit mo nagawang patawarin yan? Oo, papalampasin ko na, okay na yun. Kasi si Lord nga, pinalampas ako sa mga kasalanan ko eh. Ganun lang po yung kasimple. At para kayo ay lumakas, gumaling, at hindi nyo na matatabunan na yung mga ginawa sa inyo na hindi magaganda, eh siyempre, huwag kang magplano ng pag-iigante. Huwag mo nang i-rewind yung mga ginawa ng tao. Pag-pray mo pa nga yung tao na yun eh. Pero hindi ibig sabihin, pinatawad mo na siya, eh pagtitiwalaan mo na uli siya. Kailangan maging niya yung trust na hindi kanya na uli sasaktan, na nabago na nga siya. Di ba may story niyan sa Bible, si Philemon, si Onesimus, tsaka si Pablo. Basahin niyo. So napakahalaga po na ma-develop yung trust. Trust is earned. Kailangan maibalik ang tiwala bago kayo minsan magkaayos. No, hindi agad yan na huwag mo isipin. So pag pinatawad yun na friend na agad kami, ganun. Kasi may mga tao na dahil alam nila mapagpatawad ka, inaabuso ka. So magsiset ka ng boundaries, pinatawad mo na siya, pero syempre, hindi mo hayaang abusuhin ka ng abusuhin. Hindi mo hayaang sasaktan ka ng sasaktan. Diba? You love people. You love those God loves. Pero syempre, meron kang wisdom. At kapag yung tao na yun, tunay nga na nabago, mapagkakatiwalaan mo uli siya. Ang pagpapatawad po, magpapalaya, hindi sa taong nanakit sa'yo, kundi sa'yo mismo. Kapag nabuhay ka sa unforgiveness, meron kang unforgiving spirit, parang ikinukulong mo yung sarili mo. Pero ang totoo, bukas naman yung pintuan. Kapag patuloy ka nagtatanim ng puot, galit sa puso mo, ikaw ang talo. Wala kang joy, wala kang peace, hindi ka masaya sa buhay mo. Kahit ang mga tao, ang totoo, nakalimutan na nila yun, pero ikaw hindi mo makalimutan. Kaya you release forgiveness. Forgiveness is not for the person, it is for you. At tatandaan nyo mga kapatid, ulit, ito isang desisyon. Kaya sa mga oras na ito, nangungusap ang Panginoon sa atin, may mga tao ka pa bang hindi napapatawad? Baka nga nakalimutan na nila yung ginawa nila sa'yo eh. Pero ikaw hindi mo pa nakakalimutan. I-release mo na yun, kapatid. Sabi ng Bible, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, alisin mo na. Choose forgiveness tonight. Panginoon, maraming salamat po sa aral na binigay mo sa amin. Kung paano mo kami pinatawad sa dami ng aming kasalanan.
ganun din kami magpapatawad sa iba. And there are people right now listening in this study, Lord God, na meron pa rin puot at galit sa kanyang puso. Panginoon, turuan mo siya magdesisyon ngayon. Help her, help him, lead her to make that decision tonight to release forgiveness. Para maranasan niya naman yung peace and joy na regalo mo, bibigay mo sa kanya. Salamat, Panginoon, bilang mga anak mo, naranasan namin kung gaano karami ang mga kasalanan. Pero Lord, salamat. Tinapon mo na sa kailaliman ng dagat, hindi na pag-uusapan, hindi na huhukayin. Hallelujah. Kami ngayon ay makakapagsimulang muli. Malinis dahil sa dugo na ibinuhos ni Kristo sa krus. Salamat, Panginoon. Kami mga malaya na. Kami ay mga tao na pinatawad. At Lord, dahil naranasan namin yun, papatawarin din namin ang aming mga kapatid. Salamat po, Panginoon, sa pag-aaral ng gabing ito. Dalangin ko